shoutout muna sa ating mga pet parents dyan. Ngayon kasi dumadami na naman yung may lovely companion sa kanilang mga tahanan. Minsan pa nga, di ba, sinasama rin sila sa higaan para makatabing matulog. Oo, pero kasabay ng saya at lambing na dala ng ating mga alaga, mahalaga rin na maging maalam tayo pagdating sa proper pet care para maiwasan ang pagkakasakit ng ating mga alaga. At bago naman natin malaman ang tungkol dyan, alamin muna natin kung may katotohanan nga bang maaari tayong makakuha ng sakit mula sa ating pet. Makakasama natin ang veterinarian founding chairman ng Pet Partner Philippines Incorporated na si Doc Gab para sa isa namang very informative discussion tungkol dyan. Welcome to the show, Doc Gab! Welcome back! Doc, please greet our viewers po. Good morning po sa mga fur parents natin. This is a very important topic. Lalo na din ngayon na marami tayong mga fur parents na nakaka-encounter ng mga certain diseases sa mga pets nila and concern nila, Doc, nakakahawa ba ito sa tao, sa anak ko? Oo nga. So, it's a very good thing na manood tayo at malaman natin kung may mga sakit nga ba at ano yung mga dapat gawin to prevent those diseases na makapunta sa mga sa katawan natin at sa mga anak natin. Ayun na nga. Dok, unahin ko na kasi marami po kaming aso sa aming bahay. At saka yung isa po namin na inaalagaan, katabi pa rin namin matulog. Pero syempre minsan natatakot kami. For example, pag nagkasakit po yung alaga po namin, ito yung isa po naiisip namin. Kunwari nagkasakit, Dok, maaari po ba na makahawa po yun, matransmit po sa tao yung sakit po ng aso? Totoo po ba yun, Dok? Magandang tanong yan. No? May tinatawag kasi tayong zoonosis, o zoonotic diseases or zoonosis. Ito yung mga sakit na pwedeng maipasa ng hayop sa tao o tao sa hayop. O tinatawag nating reverse zoonosis. May mga partikular na sakit. Hindi naman ganun kadami, pero ang sagot doon ay oo. May mga tinatawag tayong zoonotic diseases na partikular na makukuha sa mga alagang aso at pusa. Ito ay pwedeng manggaling sa different types ng mga pathogen, tinatawag nating viruses, bacteria o yung mga parasite. Okay. Maraming iba't ibang klase. Depende na lang to sa exposure natin sa mga hayop. Pero hindi ganun ka-common na nakukuha. Pero Doc, may mga may mga common diseases na pwedeng makuha ng tao mula sa mga Mga zoonosis. Meron tayong mga nakalista sa World Health Organization and meron tayong, siguro hatiin natin to into different type ng pathogen na nagdadala ng sakit. For viruses, pinaka-common dito yung rabies. No? Isa to sa pinaka-common na very sikat na sakit sa Pilipinas kasi ito ay nananatili pa rin present sa Pilipinas na hindi na ganun present sa ibang bansa. Meron din tayo sa mga bacterial causes, yung leptospirosis na naririnig natin tuwing tag-ulan na makukuha natin sa ihi ng daga na pwedeng pumasok sa balat or sa sugat natin. Pangatlo naman, itinatawag natin ng mga fungal infection. Ito yung mas common na nakukuha ng mga bata kasi ito yung mga infection na pwedeng makuha directly sa paghahawak dun sa mga alaga natin. Meron din pang-apat yung parasitic, yung mga nakukuha naman sa mga itlog ng mga bulate na pwedeng manggaling sa mga karne na kinakain natin na hindi niluluto. Okay. Pero Dok, paano po siya napapasa? Di ba alam natin yung sa rabies, yung sa saliva, meron po sa, yun na nga, sa bites. Meron din po ba yung mga kahit simpleng contact lang sa mga pets natin, pwede nating maihawa or pwede nilang maihawas? Magandang sabihin natin sa mga pet parents natin na hindi naman talaga directly nakukuha o intentionally pinapasa ng hayop sa atin kasi may nagkakaroon kasi ng fear-mongering, no? Na nakukuha siya agad-agad. Let's start with the viruses. Tulad ng sinabi natin, yung viruses tulad ng rabies, nakukuha siya direct contact. Hindi siya direct contact, bite nga siya. Hindi siya yung pag hinahawakan mo sila. And tandaan po natin, ang rabies, hindi siya inborn, no? Hindi siya nakukuha na pag dinilaan ka ay meron agad rabies. Ito po yung nakukuha lang din nila as victim sila ng mga infected na rabies sa labas. So, hindi siya inborn. Simulan natin doon. Pangalawa, for bacterial diseases tulad ng leptospirosis, open wound, pwedeng pumasok yun through your open wound or sa mouth kapag merong infected na tubig. Pero hindi siya present lagi. No? Nagshe-shed kasi ng bacteria yung mga aso, pusa, mga daga kadalasan. Pangatlo, yung direct contact na tinatawag natin, ito yung mga fungal infection. May mga ganitong instances. Example nito yung mga pangati ng balat. Fungal infection tulad ng ringworm. Ang ringworm po ay hindi bulate. Fungal infection siya, kung mapapansin niyo minsan may mga sakit sa balat yung mga pusa na nakakalbo pa bilog. May pamumula sa gitna. Ito yung pinaka-common na napapasa ng pusa sa tao, yung ringworm. So may mga direct contact, yes, na pwedeng maipasa. Minsan pa nga through shedding eh. For example, merong ringworm yung alaga mo and then yung kanyang mga crust, yung mga parang dryness nung balahibo na laglag sa floor or sa sofa, pwede pa rin mahawa sa tao yun. So may mga instances, kaya mahalaga na i-maintain natin din na maligtas sila. Kasi hindi naman sila makakapagpasa sa atin kung sila ay wala noon na nakuha from the surrounding.
Dok, sino naman po yung mga at risk sa mga ganito pong uri ng sakit? Mas at risk po ba ang mga bata or matatanda? Kasi, Dok, meron akong mga video na papanood. For example, yung nanay, magugulat sila, yung anak nila may kagat ng garapata, di ba? Tapos nakadikit pa dun sa bata. So, ano po ba yung mas magandang gawin kapag ganito? Okay. Totoo po yun. Pinaka-common talaga na nagkakaroon ng mga contact sa mga sakit sa hayop ay mga bata. Kasi una, lack of awareness eh. Di naman nila alam na makakaroon sila ng sakit na pwedeng makuha sa hayop. Pangalawa is yung exposure. Mas playful kasi ang bata. Unlike mga tayo na busy, adult, no? And medyo aware tayo sa mga diseases, iniiwasan natin magkaroon ng contact. And according po sa DOH, meron tayong recent record na 40% ng mga contact ng sakit na napapasa ng hayop sa tao, tulad ng rabies, ay nanggagaling sa mga 15-year-old pababa. 40% ito. And meron pang record na mas may exposure sila because of syempre, playfulness nila. Para maiwasan ito, unang-una kailangan talaga meron tayong awareness na binibigay sa mga bata na yung mga hayop, hindi sila agad-agad hawakan. May mga practices na dapat tinuturo sa mga bata para siguraduhin na ma-prevent yung mga ganitong pagkakapasa ng mga sakit. Dok, sorry, may question lang po ako dun sa binanggit niyo po kanina, kung tama po yung narinig ko. Yung sa parasitic po na mga infection po ba Yes. yun? Anong mga klase pong sakit po yung pwede makuha po dun, Dok? Okay. For parasitic infection, meron tayong mga, for example, toxoplasmosis. Toxoplasmosis, ito ay sakit na pwede mong makuha, madalas to sa mga buntis na mga nanay. No? Although not very common in the Philippines, ito ay nakuha sa pusa, specifically sa kanilang mga poops, na nag-cause actually ng abortion. Common to sa ibang bansa. Pinakamadalas naman is yung mga ascariasis, yung mga bulate, na pwedeng mapunta doon sa mga meat, na pwede ding makuha natin. So, muson parasitic infection ay nakabase sa mga bula-bulate na pwede ding ma-present sa meat na makain, ma-ingest natin, na pwedeng maging present sa katawan natin. So, common ang parasitic sa mga meat. Pero Dok, paano natin poprotektahan naman yung sarili natin habang inaalagaan natin yung mga alaga natin, mapapusa man o kahit anong klase ng Oo. Sa lahat ng fur parents natin, dapat natin tandaan na yung mga takot natin sa mga ganitong mga sakit ay dapat hindi nangigibabaw. Unahin lagi nating isipin na tayo mga fur parents ang responsible sa kanila kasi karamihan naman ng sakit na to ay biktima lang din sila. Hindi naman ito dinadala talaga sa sarili nila. So tandaan natin, para maiwasan ito, tandaan, meron tayong mga basic hygiene practices na dapat gawin. Unang-una dito yung paghuhugas ng kamay. Very simple thing to do, pero it prevents you from passing the disease towards your pet and also getting from any pet around you. Pangalawa is yung pagdi-disinfect ng mga gamit. May mga practices po kami sa clinic. Kapag kami ay galing sa clinic or sa labas na may contact sa mga rescue animals, hindi kami nagpapasok ng gamit. For example, shoes or mga clothing. We disinfect it first, lalo na dun sa mga merong talagang mga mabababa yung immune system ng mga hayop, matanda na o may sakit. And pangatlo, malaking bagay po ang quarantine. Kung kayo mag-rescue, mag-aalaga ng bagong hayop, isama sa hygiene practices, yung paghihiwalay muna ng alaga bago introduce sa bagong o sa mga dati niyong alaga. Kasi hindi niyo alam kung ano yung dala-dala niyang bacteria, viruses, or pathogen na pwedeng maipasa. And tandaan po natin, napakahalaga na always prevent any diseases from developing into worse condition by having check-up early. Tama. Pero Dok, sorry po kasi kami po, di ba, may alaga po kami na tinatabi namin sa bed. Advisable po ba yung ganun, Chef? Ay, Dok, kaya pa ba? Sorry po, Dok. Nalilito na ako. Nasa kusina ako kasi kanina. Actually, I do the same thing, no? Meron din ako mga pet na kasama ko matulog. Kasi meron akong pet talaga na makakatulog lang siya pagkatabi ako eh. Cat siya specifically. So, it's not something that you have to be afraid of. Kasi yung mga cat naman natin, saka mga dog natin, may mga preventive care naman na pwede para maiwasan yung mga common na sakit na napapasa sa atin. Like mga tick and flea preventives, panlaban sa kuto, garapata, deworming, para maiwasan yung mga bulate na pwedeng maipasa sa atin. Yung mga sakit din sa balat ay preventable ito through proper management care. So walang problemang katabi silang matulog. Siguro ang advice ko lang kung may mga allergic sa bahay, pwede naman kasing masanay or pwede din nating consider ito in terms of management. Pero Doc, di ba merong mga vaccine po na binibigay tayo sa ating mga pets para hindi din po sila magkasakit? Ano po ba yung mga pinaka-importanting vaccine na meron dapat yung mga alaga para at the same time hindi rin po makuha ng mga tao yung Yes, sakit? very good question. Unang-una talaga dyan is yung nakalagay sa batas. Obligado na meron pong rabies vaccination ng mga alaga natin as early as 4 months old. No? Ito kasi nagsimulang bumaba na immunity from the mother na kailangan na siyang bakunahan. Hindi pwedeng earlier than
than 4 months kasi hindi magde-develop ng antibody. And yung mga vaccine na to, tulad ng rabies, ay isa sa pinaka-importante kasi may mga sakit tulad ng rabies na hindi naman nagagamot once may symptoms. Para naman sa ibang sakit sa cats and dog, hindi naman na ipapasa sa atin yung ibang viruses eh. Pero for information ng mga pet parents natin, tinatawag tayong core vaccine, yung 5-in-1, 6-in-1, mga 8-in-1 vaccine na preventive naman for viral, kadalasan yung narinig ninyo. Parvo, distemper, ay preventable siya through vaccination. Sa cats, may tinatawag tayong 3-in-1, 4-in-1 vaccine na malaki ding bagay kasi maraming sakit ang highly contagious sa paligid. Dok, yung vaccine po na yon sa yung 5-in-1 po, especially po sa mga dogs, kailan po ba siya, kailan ulitin po? Okay. Depende ito sa kung kailan mo sinimulang i-deworm or sa health status. Wala kasing specific talaga na time frame. Pero kung sundin natin to as early as 2 weeks talaga, nagde-deworm na dapat tayo. Deworming is the first step. Kailangan siguraduhin na healthy sila before we introduce the vaccine. Kasi the vaccine will definitely change the immune system when it will activate yung antibody to develop. May mga antibody kasi na hindi nila-develop kapag mahinig katawan nila tulad ng may bulate. Ang interval nito depende sa type ng vaccine na binibigay. Usually, nag-range siya ng 2 to 3 weeks period yung interval. Once matapos mo yun, obligado kang mag-yearly vaccination. Pero Doc, nabanggit niyo po kanina yung hygiene. Napaka-importante ng hygiene. Pwede po ba kayo magbigay ng mga simple na mga hygiene practices na dapat gawin ng mga pet owners araw-araw? Araw-araw. Bukod sa simple paghugas ng kamay, malaking bagay din po yung pagpapaligo. Hindi naman to daily, pero may mga instances kasi na yung mga pet natin exposed sa labas. No? Tandaan po natin ang hygiene, hindi lang po sa tao, pati po sa hayop. Even yung simpleng pagwawak mo sa labas, kung nagkaroon po sila ng contact sa mga lugar na medyo common nilalakaran ng mga ibang hayop din, pwede tayong maghugas ng paa nila, ng po and pad, lalo na yung mga may balahibo. Dinidikitan kasi din yan ng mga spores na pwedeng fungal or yung mga ibang sakit. So, hygiene tulad ng taking bath for your pets ay mahalaga. Pero sa mga pangligo ng mga hayop, kasi iba, minsan kung ano yung ginagamit ng tao, yun din pinanliligo niya. Ano ba yung advisable po ba na soap or shampoo for our pets? Tamang-tama. Kasi hindi po natin pwedeng gamitin ang normal na shampoo at sabon ng tao. Kasi masyadong mataas ang chemical nito. Tandaan natin, may normal oils ang balat ng mga hayop na kailangan i-maintain. Masisira ang normal oils, doon nagkakaroon ng flaky, nagkakaroon ng parang dandruff, nagdadry yung balahibo kasi sensitive sila to those chemicals. So, meron tayong mga animal-based formulated shampoo na pwedeng makita sa mga pet shop, pet clinic, may mga organic din tayo. And tandaan natin kapag mga ganitong shampoo and mga medication, hindi tayo nagta-trial and error. Kasi meron tayong mga pets na sensitive, may mga pets tayo na walang balahibo, meron tayong may makapal ang balahibo, may manipis. So, depending on their type of coat and balat, doon tayo nagbibigay ng klase ng shampoo ng sabon. So iba-iba rin po yung mga type of shampoo for iba't ibang coats na mga... Yes. Okay, ang galing. Ganun pa. Wala silang hiyangan. Sa tao may hiyangan di ba? So sa kanila, meron na talagang Specific. specific talaga ng mga sabon. And dagdag ko lang siguro, may mga specific medical condition din na nangangailangan ng specific din na treatment for specific skin disease. So, may mga hiyangan na tinatawag na hiyang sila sa ganung type. Pero minsan kasi, as they age, nagkaka-develop sila ng mga diseases sa skin na yung normal mo na shampoo, kailangan mo nang palitan into a medicated one. Dok, matanong ko lang, kasi ang nauuso ngayong summer, ang daming mga aso yung nagkakaroon ng parang galis, di ba? Yung natatanggal yung balahibo nila. Totoo po ba yung pinopromote sa mga social media na Madre de Cacao na shampoo? Kasi parang yun po yung madalas ko nakikita. Yeah. Let's start with Madre de Cacao. Madre de Cacao is an herbal medicine siya. May component siya to make the wound heal faster and make the skin better. However, we have to understand that there are many various types of skin diseases. At hindi lahat yun covered ng Madre de Cacao. Bagay. Kasi hindi naman siya one time covering for all diseases. Mahalaga pa rin tandaan na consult your vet kasi yung iba dito baka hindi naman talaga siya skin disease. Baka siya ay symptoms ng larger problem from the inside. So for prevention, malaking bagay yung Madre de Cacao kasi proven to na good for skin and coat. Pero for general use, mahalaga pa rin to consult the vet if meron talaga underlying problem. Naku, kaya pa-check up nyo na yung mga pets. Doc, ano po ba yung gusto nyong ipaalala naman sa mga mga fur parents para maiwasan ng takot pero maging responsable pa rin sa pag-aalaga ng mga hayop? As a vet, I would like to advise all fur parents po na there's nothing you have to be afraid of. Pinakauna dapat we make ourselves informed kung paano ba natin ma-maintain na healthy ang ating mga alaga. Kasi tandaan po natin, tulad ng sinasabi ng World Health Organization, meron tayong One Health approach. For a community, for a family to be healthy, kailangan ligtas,
healthy ang ating mga alaga at ang paligid kasi doon din namin maintain ang pagiging healthy ng community. So sa lahat ng fur parents, inform yourselves, that's the first thing. Second, make sure na you do check up regularly. Ang check up po, hindi lang tuwing may sakit ang alaga natin. Kasi may mga sakit na nagde-develop week na bago pa yung nagpakita ng sintomas. And for us to prevent it to spread, kailangan alamin natin kung ano ba yung sakit na to. And pangatlo, proper hygiene and proper nutrition. Hindi siya pretty common na sinasabi, pero ito yung pinakasimple, pinakamurang dapat natin gawing practice. Kasi prevention is always better than cure. No? Tandaan po natin yan mga fur parents. Yun. Okay, Doc, baka may gusto po kayong i-promote, Doc, yung social media nyo. At kung may bibisitahin po kayong mga barangay ngayon, pwede nyo pong imbitahan ng mga kasambahay natin. Yes, and for all for parents po na naghahanap po ng murang kapon ng mga veterinary services, you can visit us on our Facebook page for a schedule. We will be opening our newest third branch clinic in San Pablo, Laguna this coming June. You can check our Facebook page. That's Dr. Veterinarian. Also, we will be doing a lot of fundraising activities for our for parents po na nasunugan sa Baseco sa Parola. So we will be doing some activities kung gusto niyo pong sumama sa amin for our community pond 3 ulit. Ay gagawin po namin ito this coming week. So you can reach out to us and let's all together, let's build a community that is compassionate and definitely would help all those animals in need. Yeah. Thank you so much po, Doc Gab Almera. Napaka-importante talaga na ma-inform yung lahat ng tao no, tungkol po dito sa pet care. Lalo na at napakarami po ng mga owners na may unique pets sa loob ng kani-kanilang mga bahay. Kaya mga kasangbahay, lagi nating tatandaan yung mga na-share ni Doc Gab dahil ang responsible pet owner ang tunay na pet lover.